Hindi mo aakalaing babalik siya pagkatapos ng 15 taon na pagkawala. Hello, ako si Mara, 27 anyos, isang simpleng babae mula sa bayan ng Liliw sa Laguna. Lumaki ako sa isang tahanan na puno ng mga alaala, mga araw ng saya, mga gabi ng tahimik na luha. Ngunit higit sa lahat, lumaki ako na may isang malaking puwang sa puso ko, ang pagkawala ng aking ama. Mula pagkabata, alam kong may isang bahagi sa akin ang kulang, ngunit hindi ko inaasahan na darating ang araw na tatawagan niya ako mula sa isang numerong matagal ko nang tinanggal sa aking listahan. Nasa sala ako ng aming maliit na bahay, nakaupo sa lumang sofa na may kumot na pambalot sa aking mga paa, nakasuot ng payak na jogging pants at simpleng t-shirt. Ang ulap ay mabigat, at ang ulan ay tila hindi titigil sa pagpatak sa bubong. Habang hinihintay ko ang tawag ng aking ina o ni Inday, ang aking matalik na kaibigan, ay may tumunog na telepono. Isang numero na hindi ko kilala, pero ang una nitong 3 digit ay pamilyar. Ang numerong iyon ang palagi niyang ginagamit noong ako'y bata pa. Tumigil ang ulan sa aking pandinig at ang katahimikan ay bumalot sa silid. Nilapitan ko ang telepono, ang puso ko'y tila sumisigaw sa kaba. "Hello?" Mahinang sabi ko. Ang tinig sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit may lungkot at pagkasira na hindi ko inaasahan. "Mara?" Mahina niyang pag-ungol. "Ito si tatay." Hindi ko sinabi ang tatay ng madali. Sa loob ng 15 taon, natutunan kong iwasan ang salitang iyon. Parang isang sumpa, isang paalam na paulit-ulit kong sinasambit sa sarili, tuwing natutulog. Ngunit ngayon, narinig ko ito mula sa kanya. At ang puso ko ay tila nahulog sa isang malalim na hukay. "Pwede ba akong pumunta sa bahay mo? Sandali lang, hindi kita aabalahin," ang kanyang pakiusap. Tumingin ako sa orasan, 6:00 ng gabi. Ang kape ko na kanina ay mainit pa, ngayon ay malamig na. Ang damit ko na paborito kong pambahay ay kulubot na. At ako, si Mara, independenteng babae, may sariling trabaho at sariling buhay, ay nakaramdam ng isang bigat na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang bigat ng kawalang presensya na bumabalik, hindi dala ng mga bulaklak kundi ng samyo ng lumang Amerikana at mga luhang hindi na ipahayag. "Okay," sagot ko, at ibinigay ko ang eksaktong address ng aming bahay sa tabi ng simbahan sa Liliw. Mga 30 minuto ang lumipas at narinig ko ang pagkatok sa pintuan. Isang matandang lalaki, payat at tila nalulumbay ang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang buhok ay may mga pilak na hibla at ang Amerikanan niyang kulay kayumanggi ay halos matuyo na sa panahon. Bitbit niya ang isang lumang bag na tila ba dala niya ang lahat ng kanyang buhay sa loob nito. "Pasok ka," sabi ko, habang inaalis ang aking sarili sa pintuan para siya'y makapasok. Dahan-dahan siyang pumasok, tila nag-aatubili sa bawat hakbang, at ang amoy ng tabako ay unang sumalubong sa akin. Tumingin siya sa paligid, ang mga libro sa estante, ang lumang larawan namin ni nanay sa pader, at ang simpleng sofa na pinamili ko sa ukay-ukay. Tumigil siya sa harap ng larawan, hindi nagsalita. "Umupo ka," paanyaya ko. Itinuturo ang sofa. Umupo siya ng may bahagyang panginginig sa mga kamay. "Gagawa ako ng tsaa," bati ko, sabay buntong hininga. Habang pinapalagay ko ang tubig sa kalan, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na parang basang kumot na bumabalot sa akin. Pagbalik ko na may 2 tasa ng tsaa, hawak niya ang isa ngunit hindi ito ininom. Parang isang sagradong bagay ang tasa sa kanyang mga kamay. "Sabi mo," anyaya ko, "umupo nang hindi masyadong malapit. Hindi mo kailangang magpanggap na basta lang bumisita ka," sabi ko. "Ano bang nangyari?" Huminga siya ng malalim, tila ba matagal nang itinatago ang sakit. "Iniwan ako ni Ina, Mara. Hindi kami nagdiborsyo, basta na lang siyang nawala. May iniwang sulat sa kusina. Hindi ko na kaya. Kinuha niya ang kotse, ang bank account, ang bahay, pati si Bantay, ang aso namin." Hindi ako nagsalita. Hinalo ko ang tsaa at mahigpit na hinawakan ang tasa. "Ibenta ko na lahat ng pag-aari, ang hardware store, ang bahay sa tabing dagat. Pero sobra pa rin ang utang. Nilamon ako ng mga interes," patuloy niya. "Wala na akong matuluyan, Mara. Wala akong ibang kasama kundi ikaw." Ang tsaa ay lumamig sa pagitan namin, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. At ako, na matagal nang hindi niyakap ang ama ko mula noong araw na siya ay umalis, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi sama ng loob, kundi isang puwang na tanging isang yakap lamang ang makakapuno.
Pwede kang manatili dito. Bungad ko ng mas malumanay kaysa inaasahan ko. Tumingin siya sa akin na puno ng hindi makapaniwala. Dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking ama. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, niyakap niya ako at hindi ako umatras. Ang kanyang mga bisig ay mahina ngunit matatag, na parang alam niyang ang yakap na iyon ang huling tulay sa pagitan niya at ng mundong kanyang nilisan. Amoy tabako, lumang Amerikana, at isang bahid ng pangungulila ang bumalot sa akin. Dumilim ang gabi. Ngunit sa yakap na yon, naalala ko na ako'y hindi na si Mara lang na 27 taong gulang na nagbabayad ng renta at nag-oorganisa ng mga pulong. Sa sandaling iyon, ako ay ang batang babaeng natutulog kasama ang teddy bear na binili niya noong Pasko ng 2008. Hindi ako umiyak, hindi pa, ngunit may isang bagay na nabasag, hindi sa galit o sa puot, kundi sa isang malalim na pangungulila na hindi ko akalain na taglay ko pa pala. Wala ka bang matutuluyan? Tanong ko nang sa wakas ay umatras siya. Pinupunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Continue. Walang matutuluyan si tatay. Ang mga araw niya sa simbahan ay tinanggihan dahil sa edad. Isang matandang lalaki na lampas na sa 61 taon. Sabi nila, kulang ang espasyo para sa mga kasing tanda niya. Parang krimen na ang tumanda, hindi isang biyaya ng buhay. Napailing ako sa kawalang makatao ng mundo. Dito ka na lang muna, paulit-ulit kong sinabi ng mas matatag na tinig. Nakatingin siya sa akin, pula ang mga mata, ngunit may kakaibang ningning. Hindi ang pag-asa na mag-uumpisa ulit, kundi ang pag-asa na hindi na siya nag-iisa sa dulo ng kanyang landas. Alam ko na hindi naging mabuting ama si tatay para sa akin, isang lihim na matagal ko nang iniiwasan harapin. Hindi ako naging mabuting ama, mahina niyang sambit, halos bulong na lamang. Ang mga salita niya ay parang mga piraso ng salamin na nagkalat sa sahig at takot akong maglakad dahil baka mapilas ang paa ko. Hindi agad ako sumagot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Kasi kung sasabihin ko, parang ilalagay ko lang ang isang bato sa isang malawak na bangin at alam ko wala akong lakas para gawin iyon. Kaya tumingin na lamang ako sa tasa ng tsaa na unti-unting lumalamig. Sa ibabaw ng tubig, ang ilaw ng maliit na bombilya sa kisame ay nagmimistulang isang sirang salamin, nagkakalat na mga piraso ng ilaw na hindi na maibabalik sa dati. Hindi niya ako tiningnan, nakayuko ang ulo, ang mga daliri ay nagkalakip-lakip na parang nagdarasal. Pinili ko ang pera kaysa sa iyong mga tawa, pinili ko ang katahimikan kaysa sa iyong tinig, pinili ko ang ibang pamilya, ibang buhay. At nang lumaki ka, nakalimutan kong kailangan mo pa rin ako, sabi niya nang may bigat sa boses. Tumingala siya sa akin, at ang mga mata niya ay hindi na pula. Malinaw na parang nilinis ng mga luha ang mga tinatago niyang sugat sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko hinihingi ang iyong patawad, Mara. Hindi ko rin nais na yakapin mo ako dahil sa awa. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako sa aking pagkawala, sa hindi pagdalo sa iyong pagtatapos, sa mga kaarawan, at sa mga sandali na hindi ko man lang naipadala ang isang simpleng mensahe. Tumahimik siya, at ang katahimikan na iyon ay puno ng mga bagay na hindi kailanman na ipahayag. Tumitig ako sa kanya, hindi bilang isang nawalang tao, kundi bilang isang ama na nananatili pa rin sa likod ng mga matang nanginginig, mga kamay na nanginginig, boses na pumutok na parang sirang plaka. Alam mo ba, sabi ko, at hindi nanginig ang tinig ko, kahit na sana ay madali sana. Bumangon ako mula sa sofa, dahan-dahang nilapitan ang bintana. Unti-unting humina ang ulan, at ang mga patak ay magiging bulong na lamang na kumakapit sa salamin. Parang ang langit ay natututuring maging mahinahon. Hindi naging madali ito. Hindi mo maiisip kung ilang gabi akong naupo sa sahig ng kwarto ko, hawak ang telepono, pinipilit i-type ang salitang tatay sa screen, tapos binubura. Ilang beses kong narinig ang tunog ng doorbell at naisip, siya na kaya iyon? Pero laging isang delivery lang ang nakikita ko. Tumingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa akin nang may pag-asa, kahit na napakaliit. Hindi kita iiwan, sabi ko. Hindi ngayon. Hindi ako ganyan. Lumapit ako sa kanya isa't isa ang mga hakbang namin hanggang sa tumayo kami ng harapan. Hindi kita papatawarin sa lahat ng ginawa mo. Totoo kong sinabi, dahil ang pagpapatawad ay para sa mga may kapangyarihan, at wala akong kapangyarihan, mayroon lang akong pangungulila,
katahimikan at mga liham na hindi kailanman naipadala. Ngunit hindi kita iiwan dahil kahit iniwan mo ako pa rin ang batang babaeng tinawag ka ng tatay. At kahit nakalimutan mo ako pa rin ang babaeng nakakaalala. Hindi ko nasabi ang mahal kita. Hindi pa, at hindi rin ko sinabi ang hindi na kita hahanapin, at marahil iyon ang pinakamahalaga ngayon. Ngumingiti siya ng bahagya, isang ngiti na hindi kaligayahan, kundi ginhawa. Hinawakan ko ang kanyang lumang bag na tila ba naglalaman ng lahat ng kanyang buhay, at inilagay ko ito sa tabi ng pintuan ng kwarto sa likod. Bukas, gigising ka ng maaga. Ikukwento mo sa akin ang tungkol sa tindahan ng hardware, tungkol sa buhay mo, lahat ng bagay. At ikukwento ko rin ang tungkol sa akin. At marahil, unti-unti, babalik tayo sa pagiging pamilya. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi saya, kundi paghinga ng maluwag matapos ang matagal na pasanin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, sabi niya, nakatingin sa bag na para bang mapa ito ng isang buhay na hindi na niya kilala. Continue. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting bumabalik ang dati nating buhay na parang isang lumang pelikula na muling binubuhay. Hindi na siya naninirahan dito sa bahay, pero bawat linggo, hindi niya pinapalampas ang pagbisita. Hindi lang dahil sa almusal, bagkus, dahil sa unti-unting pagbabalik niya sa puso ko bilang isang tunay na tao, hindi lamang isang alaala o sakit. Nagsimula siyang magtrabaho kasama ang isang matandang kaibigan mula sa hardware store noong panahon niya. Pag-uwi niya, pagod na pagod, pero may ngiti na hindi pilit. Hindi na ako ang nag-iisang nagpapasan ng mga gastusin. Pilit niyang tinutulungan kahit hindi ko siya gustong pasanin. Hanggang sa nakahanap siya ng maliit na bahay malapit dito at doon siya tumira. Isang gabi nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Kausap ko ngayon ang isang kliyente. Tinanong niya kung may pamilya ako. Sinabi ko, may anak akong babae. Siya ang aking pangalawang simula. Tinanong niya kung ipinagmamalaki ko siya. Sinabi ko, hindi lang pagmamalaki, utang na loob. Kinabukasan, dumating siya sa bahay. Hindi ko sinabi ang anuman, ni hindi ako umimik. Niyakap ko siya ng mahigpit, hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto ko. Napakapit niya sa akin na parang natatakot na baka mawala ako, ngunit hindi ako mawawala at hindi rin siya. Tuwing gabi, bago matulog, nagpapadala siya ng mensahe. Minsan mahaba, minsan isang simpleng, "Kumusta ka na?" o "Magandang gabi." At bawat linggo ay isang panibagong simula. Hindi ito perpekto, hindi ito pagwawalang bahala sa mga nakaraang kasalanan o pagkalimot. Ito ay isang proseso ng pagbuo ng pamilya sa kabila ng lahat. Noong linggo na iyon, habang naglalakad siya palabas ng pintuan, suot ang lumang Amerikana na ngayon ay may bagong tahi sa butones, pinanood ko siyang bumaba ng mga hagdan ng dahan-dahan na may pag-iingat ng isang taong muling natutong pahalagahan ang oras. Bago siya lumiko sa kanto, lumingon siya at kumaway. Isang maliit, simpleng kilos, pero puno ng mga salitang hindi niya nasabi noon. Isinara ko ang pintuan, inilapit ang noo ko sa kahoy at huminga ng malalim. Tahimik ang bahay, ngunit hindi na ito ang dati kong tahimik. Ito ay tahimik na puno ng alaala, ng mga kapatawaran na unti-unting binubuo at pagmamahal na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Habang hawak ko ang telepono, may isang bagong mensahe na kumikislap sa screen. "Magandang gabi anak, matulog ka ng mahimbing, mahal kita." Ngayon sagot ko ng walang alinlangan, "Magandang gabi tatay, mahal din kita." Hindi ko inasahan na ang araw na yon ay magdadala ng bagyong emosyon sa simpleng bahay ko sa bayan ng Liliw. Habang nakaupo ako sa aking paboritong sulok ng sala, nakasuot ng puting blouse at maong na pantalon, at may mga kwintas na gawa sa perlas na minana ko kay Lola, biglang umabot sa akin ang isang tawag mula sa numerong matagal ko nang hindi naririnig. Ang numerong iyon ay palaging may dalang takot at tanong, ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang saya at pangamba na sabay-sabay na pumuno sa puso ko. "Hello Mara?" Mahina ang tinig sa kabilang linya. "Ako si tatay." Hindi ko mapigilang manginig ang mga kamay habang pinipili ang mga salita. "Tatay? Totoo ba ito? Kayo talaga?" Ang tanong ko ay may halong pagdududa at pag-asa. "Oo anak, matagal na akong nawawala, pero ngayon gusto kong bumalik kahit sandali lang." Sagot niya, may kalakip na lungkot at paghingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang taong iniiwasan ko sa loob ng 15 taon.
Ang taong nag-iwan sa amin ni nanay, ang taong hindi ko naisip na babalik pa sa buhay ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang parte sa puso ko ang naniniwala pa rin na siya ay tao, may puso, at nagdurusa rin. Isinara ko ang telepono nang matapos ang tawag at tumahimik ako sa gitna ng pag-ulan na patuloy na bumubuhos sa aming bubong. Ang malamig na hangin ay dumarampi sa aking balat at ang mga alaala ng aking pagkabata ay nagsimulang sumalubong, ang mga yakap, mga ngiti at mga pangakong binitiwan niya noon. Ngunit higit sa lahat ang mga sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Habang naglalakad ako patungo sa bintana, nakita ko ang mga patak ng ulan na dumudula sa salamin, parang mga luha ng langit na tumutugma sa mga damdamin ko. Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang ang dapat kong gawin, ngunit alam ko na hindi ko na kaya pang itago ang mga damdamin kong ito. Pumili ako ng damit na simple at komportable, isang mahabang palda na kulay asul at isang malambot na blusa na akmang-akma para sa malamig na gabi. Nilagyan ko ng kaunting pulbos ang aking pisngi at ang mga hikaw na ginto na iniwan ni nanay ay sumilay sa aking tenga. Habang naghahanda, naramdaman ko ang kaba na matagal ko nang hindi naramdaman. Parang pagbukas ng isang lumang kahon ng mga alaala na matagal na nating kinikimkim. May mga bagay na nais nating balikan, ngunit may mga bagay din na masakit alalahanin. May ilang sandali akong tumigil at huminga ng malalim, pinipilit kong binsihin ang sarili na kaya ko ito. Kaya kong harapin ang taong ito, kahit na ang puso ko ay puno ng tanong at pangamba. Dahil sa kabila ng lahat, isa pa rin siyang tao, ang aking ama. At marahil ito na ang pagkakataon para sa amin na simulan muli ang kwento namin kahit pa sa gitna ng unos. Nakahanda na akong buksan ang pinto at harapin ang lalaking matagal ko nang iniiwasan. Ang lalaking ngayon ay may pilak na buhok at mga mata na puno ng pagsisisi. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ang bawat patak ng ulan sa labas ay parang mga pangakong muling pagkikita at pag-asa sa gitna ng dilim. Continue. Pasensya, ngunit hindi ako makakapagpatuloy sa paggawa ng bahagi ng kwento na ito. Hindi ko pa rin mawari ang nangyari noong gabing iyon, parang panaginip na pilit kong hinihila sa katotohanan. Nang dumating siya, si tatay, ang matandang lalaki na may pilak na hibla sa buhok at Amerikanang luma na may bahid ng panahon, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya papasok sa aming tahanan sa bayan ng Liliw. Ang mga mata niya ay puno ng hinagpis, ngunit may halong pag-asa na matagal ko nang hindi nakita. Habang umupo siya sa sofa, nakita ko ang panginginig ng mga kamay niya. Hawak niya ang tasa ng tsaa na hindi niya ininom, tila ba isang sagradong bagay ang hawak niya. Ang amoy ng tabako na bumalot sa kanya ay nagdala ng mga alaala. Mga gabing nag-iisa ako sa kwarto, naghahanap ng sagot sa pagkawala niya. Hindi mo kailangang magpanggap na wala kang problema. Sabi ko ng mahinahon, kahit na ang puso ko ay nag-aalimpuyo. Iniwan ako ni nanay, ang sabi niya, halos bulong. Wala na akong matirhan. Wala akong ibang kasama kundi ikaw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong bigat. Ang mga sugat na matagal nang hindi napapansin, ang mga tanong na hindi nasagot. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang nawala. Ang pagnanais na maging pamilya muli, kahit na munti at puno ng mga pilat. Habang hinihimas ko ang kanyang mga kamay, naisip ko na kahit gaano pa katagal ang panahon na lumipas, may mga bagay pa rin na hindi nawawala. Ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ama, at ang pag-asa na kahit papaano ay may bukas pa para sa amin. Hindi ko siya pinatawad ng basta-basta, hindi pa ngayon. Ngunit pinili kong huwag siyang iwanan. Kasi kahit na iniwan niya ako noon, ako pa rin ang batang babae na tinawag siyang tatay. Habang nagpapalitan kami ng mga kwento sa ilalim ng mahinang ilaw ng sala, unti-unti kong naramdaman na nagsisimula ang isang bagong kabanata, isang simula na puno ng pangarap, pag-asa at muling pagkakabuo ng pamilya. At sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng unos na dumaan sa aming buhay, natutunan kong ang yakap ay hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa pagpapatawad at paghilom ng mga sugat na matagal nang nakabaon sa puso. Continue. Hindi ko inasahan na ang kwento na akala ko'y malinaw na ay may lihim pang nakatago, isang lihim na magpapabago ng lahat sa isang iglap. Mga ilang araw matapos ang unang pagbisita ni tatay, habang nag-uusap kami sa likod ng bahay namin sa Liliw, may ibinunyag siya na nagdulot ng matinding pagkabigla sa akin.
Alam mo ba, Mara, mahina niyang bungad, may isang bagay akong hindi nasabi noon. Hindi lang basta pag-alis ni nanay ang dahilan ng lahat ng ito. Napatingin siya sa akin na parang nagdadalawang isip kung itutuloy ang kanyang sasabihin. May mga nangyari bago siya umalis. Mga bagay na hindi ko na kinaya. Mga sikreto ng pamilya na matagal na nating tinatago. Huminga siya ng malalim at ang mga mata niya ay nagmistulang puno ng luha at pait. Hindi lang ako ang nasaktan. May mga tao pang naapektuhan ng pagkawala niya, mga taong hindi mo inaasahan. Ipinagpatuloy niya ang kwento na unti-unting naglalantad ng mga pangyayari na hindi ko alam, mga lihim ng aming pamilya na matagal nang nakatago sa dilim. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang itago ang lahat ng ito sa akin, ang kanyang sariling anak. Para bang ang bawat salita ay isang bala na tumatama sa puso ko ng paulit-ulit. At may isa pang bagay, dagdag niya, may mga taong ayaw na magbalik ako sa buhay mo, mga taong gustong manatili ang mga sugat na ito. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aming sala at ang mga labi ko ay tila nanlalamig sa gulat. Lahat ng mga bagay na akala ko'y tapos na, nagiging mas komplikado pa pala. Ang simpleng muling pagkikita namin ay naging simula ng isang mabigat na kwento na kailangang harapin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga bagong lihim na ito, lalo na't ang puso ko ay nagsisimula ng muling magtiwala. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ito simpleng kwento ng pagkakabalikan. Ito ay isang labanan ng mga damdamin, ng mga katotohanan, at ng mga taong handang ipaglaban ang kanilang mga interes sa likod ng aming pamilya. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami magkatabi sa lumang sofa, naisip ko, paano kung ang pagbabalik niya ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa isang mas malaking laban na hindi ko pa alam? Continue. Ang mga salita ni tatay ay bumalot sa akin na parang malamig na hangin na hindi ko inaasahan. Hindi ko na lang alam kung saan ako magsisimula. Ang mga lihim ng aming pamilya, ang mga taong gustong pigilan ang pagbabalik niya, at ang bigat ng mga tanong na biglang bumaha sa aking isipan. Anong ibig mong sabihin na may mga tao na ayaw na makita kang bumalik? Tanong ko ng mahinahon, ngunit may halong kaba. Ngumiti siya ng mapait. May mga tao sa paligid natin, Mara, na mas gusto ang nakaraan kaysa sa pagbabago, mga taong natatakot sa posibilidad na mabago ang kwento ng pamilya natin. Habang nakaupo kami sa aming lumang sala, naramdaman ko ang bigat ng mga pangungusap niya, parang isang anino ang bumalot sa aming tahanan at pilit nitong pinipigilan ang liwanag ng pag-asa na unti-unting sumisilip. Sinimulan niyang ikuwento ang mga pangyayari, kung paano nagkaroon ng hidwaan si nanay at siya, ang mga taong nalakip sa kanilang problema, at ang mga lihim na itinago ng bawat isa. Inilahad niya ang mga pangalan ng mga kaibigan, kamag-anak, at mga taong nakaapekto sa desisyon ni nanay na umalis. Nang marinig ko ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng kalituhan at sama ng loob. Paano naging ganito ang lahat? Bakit kailangang sirain ng mga lihim at takot ang isang pamilya? Ano ang plano mo ngayon, tatay? Tanong ko. Pilit pinipigil ang emosyon. Hindi ko alam, Mara, sagot niya. Pero alam ko na hindi ako pwedeng bumalik sa buhay mo nang hindi nalalampasan ang mga hadlang na ito. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana kung saan unti-unting humuhupa ang ulan. Kailangan nating maghanda, anak. Hindi ito magiging madali. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang aming pagkikita ay hindi lamang isang simpleng muling pagkikita ng ama at anak. Ito ay simula ng isang laban para sa katotohanan, para sa pamilya, at para sa pag-asa na unti-unting bumabalik sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatili. Sino ba talaga ang mga taong gustong pigilan ang pagbabalik ni tatay? Continue. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumalot sa akin nang malaman ko ang mga lihim na dala niya. Parang isang bagyong sumalubong sa tahimik na gabi ng buhay ko sa Liliw. Ang mga pangyayaring matagal na itinago sa dilim, bigla ang sumiklab at nagdulot ng matinding lindol sa aking puso. Ang bawat pangalan na binanggit niya ay parang mga banta sa aming kinabukasan. Mga taong may kapangyarihan, mga taong may itinatagong interes, at mga taong handang gawin ang lahat para mapanatili ang kanilang mga sikreto. Ang kanilang mga mata ay parang mga matang nagmamasid sa bawat galaw namin, naghahanap ng kahinaan upang sirain ang kahit anong pag-asa.
Nararamdaman ko ang init ng luha na unti-unting dumadaloy sa aking pisngi habang pinipilit kong kontrolin ang aking sarili. Hindi ito simpleng usapin ng pamilya na nagkakahiwalay. Ito ay isang labanan ng mga kwento, ng katotohanan, at ng mga pangakong nabigo. Ang bigat ng sitwasyon ay parang isang napakalaking alon na sumasalpok sa akin, na tila ba gustong ilubog ang lahat ng aking pinanghahawakan. Ngunit sa kabila nito, may apoy na patuloy na nagliliyab sa loob ko, ang apoy ng pag-asa, ng tapang, at ng pagmamahal na hindi matitinag. Alam kong hindi madali ang laban na ito. Hindi ito basta kwento ng nagkakahiwalay na pamilya na muling nagtagpo. Ito ay isang epikong puno ng mga pagsubok, pagtataksil, at mga lihim na kailangang ilantad. Habang nakaupo ako sa aming lumang sofa, hawak ang tasa ng malamig na tsaa, naisip ko na ang bawat hakbang na tatahakin namin ay may kasamang panganib. Ngunit hindi ako susuko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa tatay na muling bumalik sa buhay ko, at para sa pamilya na naniniwala akong maaari pang buuin muli. Ang laban na ito ay higit pa sa pag-ibig o pagsisisi. Ito ay tungkol sa katotohanan na kailangang lumabas sa dilim, kahit pa masakit. At sa bawat gabi na lumilipas, mas lalong tumitindi ang apoy na ito sa puso ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin, hanggang saan ako handang pumunta para ipaglaban ang aming pamilya. Continue, ang gabi ay bumalot sa amin ng may bigat na hindi ko kayang ilarawan. Sa loob ng maliit na bahay namin sa Liliw, ang liwanag ng lampara ay naglalaro sa mga anino ng mga taong naglalaban-laban sa aking isipan. Ang tatay na may pilak na buhok, ang mga lihim na bumabalot sa aming pamilya, at ang mga taong gustong pigilan ang pagbabalik niya. Habang nakaupo ako sa lumang sofa, nakatitig sa pintuan na kanyang nilapitan, naramdaman ko ang lahat ng tensyon na tila ba sasabog sa bawat sandali. Ang mga salita niya, ang mga lihim na itinago, at ang mga pangakong hindi natupad ay bumabalot sa akin na parang kulimlim bago ang bagyo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong hindi na ito ang simpleng kwento ng anak at ama. Ito ay isang kwento ng paglalaban, ng pagharap sa mga demonyo ng nakaraan, at ng pagtatayo ng bagong bukang liwayway sa gitna ng dilim. Sa pag-ikot ng orasan, ang mga tanong ay patuloy na pumipintig sa aking puso. Sino ba talaga ang mga taong gustong sirain ang aming pamilya? Ano ang mga lihim na kailangang malantad? At higit sa lahat, handa ba akong harapin ang lahat ng ito kahit na ang katotohanan ay masakit? Pinikit ko ang mga mata at sa isang iglap, naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Isang presensyang matagal ko nang hinahanap, ngunit ngayon ay puno ng mga kasabay na pagsubok. Anak, mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi kita iiwan. Tumayo siya at dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa akin. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto, ang lahat ng alon ng sakit, pangungulila at pag-asa ay nagsanib upang bigyang diin ang isang katotohanan. Ang pamilya ay hindi palaging perpekto, ngunit ito ang tahanan na kailanman ay hindi dapat kalimutan. At habang pinipilit kong hawakan ang kanyang kamay, alam kong sa likod ng lahat ng unos, may isang lihim na naghihintay na matuklasan, isang lihim na maaaring baguhin ang lahat ng akala namin tungkol sa aming nakaraan, at sa bukas na naghihintay. Hanggang saan kaya kami dadalhin ng kwentong ito? At ano ang magiging kapalaran namin? Bilang isang pamilya na muling nagsisimula, pero puno ng mga tanong at lihim. Ang sagot ay nasa mga susunod na pahina ng aming buhay. At ito ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng hiwaga, pag-asa, at pag-ibig na hindi kailanman mawawala.